pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang Itulay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang Itulay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating Itulay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng Itulay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating Itulay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Good day to all! I am your tutor Madge. Welcome to Itulay, a free online tutorial, an initiative of the Department of Education, Information and Communications Technology Service, Educational Technology Unit, ICTS EdTech. This program is aimed at helping and assisting learners from kindergarten, senior high school, ALS, Alive, and SPED learners. Aside from answering the modules, the Itulay is offering programs which you will surely look forward to. Together with our parents and teachers, the Itulay will bridge the gaps where difficulty and ease meet in learning new knowledge and skills. So, let us prepare our modules, pen and paper. Ready your mind to see and hear worthwhile and interesting lessons. Let us now study and learn, together with our volunteer online tutors. Tara na! Good day, everyone! It's already time for #Upgrade Learning in Technical Drafting. I am Tutor Romel, and let me help you explore the amazing world of sketches and design. Upgrade your learning today, design your tomorrow, and build your future after. Welcome to TLE9 Online Tutorial. What's up, mga ka-drafting? Ngayon po ay sineselebrate natin ang first anniversary ng ating Itulay, and samahan nyo kaming i-celebrate to ngayong buong linggo hanggang ngayong Friday. At samahan nyo kaming itulay ang pagkatuto para sa ating mga estudyante. Live na live po tayo ngayong quarter 2, week 6 para sa FB group ng DepEd EdTech at YouTube channel ng DepEd EdTech at DepEd Philippines. Kumusta po kayo? Sana po ay maayos po ang inyong buong linggo at Happy New Year, mga ka-drafting. Maligayang bagong taon po sa inyong lahat, at ito po ang isa sa mga bagay na dapat nating ipagpasalamat para sa bagong simula at masayang simula. Ano po? At syempre, nagpapaalala tayo para sa mga lalabas na mag-ingat po lagi at lumabas lang tayo kung talagang kailangan nating lumabas. Kung hindi naman po, pwede tayo magstay na lang sa ating mga sariling bahay. At maraming salamat po sa mga nakatutok sa atin, kay Ignacio Bea Yuzon, Grade 9 Andromeda, listening and watching from LFG, DNHS, Cabanatuan East District, Diamantina, Cabanatuan, Isabela. Ganon din kay
Richelle Arciosa Orreña. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At siyempre, mag-ingat po tayo sa paglabas natin kung may lakad tayo or pupuntahan tayo sa ngayong weekend ay medyo ipagpaliban na lang natin o kaya naman kung pwede naman sa loob ng bahay, do it inside our home. Okay? Mag-ingat po tayo. Um, Ngayon pong Q2, week 6, ang pag-uusapan po natin ay ang parts of a truss. Okay, yung bahagi ng ating pamakuan. Kasi parang nung nakaraan with Minimi, Tutor Matthew, pinag-aralan natin yung dalawang klase ng roof framing, mga ka-drafting. Maraming salamat po sa mga teachers and writers, facilitators na gumawa ng ating ginagamit na CBLM ng technical drafting. Maraming salamat po sa payag nyo po na gamitin namin ito. Kasama pa rin po natin si Tutor Marco ng SDO Bulacan tuwing Friday, 10:30 hanggang 11:10 ng umaga. At maraming salamat po, Sir Marco, siya ang ating director po ngayon. Mag-ingat po kayo palagi at kasama ng inyong buong pamilya. Ano bang pag-aaralan natin ngayon? So at the end of our tutorial, you are expected to identify the parts of a truss. Okay? Locate the trusses in a simple roofing. And third, explain how trusses are put together to form a roof frame. Katulad na nabanggit ko kanina, meron tayong dalawang klase mga ka-drafting ng roof framing. Yung una natin is the rafter type or we could also call that a stick frame roofs. Yung pangalawa naman natin is the truss type or the truss frame roofs. Okay? Yan po yung dalawang klase. Pero na-discuss na natin yung una. Okay? Yung ating stick frame, yung rafter type na roof framing. Bilang pag-review natin, meron akong ditong ibinigay sample na ating quiz. Ang gagawin nyo is to match the word or words below with its type of rafter identified by red line. So, may picture tayo mga ka-drafting sa inyong screen. Yung rafter na yon or yung jack na yon ay indicated by red line or red lines. Tapos, huhulaan nyo or babanggitin nyo sa akin kung ito ba ay yung mga word or words na nasa inyong screen. Siyempre, huwag nyo kalimutan na ilagay ang inyong sagot sa ating comment section para ma-acknowledge ko kayo. Okay? O kaya naman kung medyo mahina ang ating internet connection, pwede tayong gumamit ng ating lapis at papel and then isulat natin tapos i-check natin mamaya, okay? Maraming salamat po sa pagpanood at patuloy na pagsubaybay, Sir Gilbert Espinosa Bautista from Sapang Palay, Bulacan. Okay, sir, good morning po at maraming salamat po sa patuloy na pagtutok po dito sa atin. So ngayon, mga ka-drafting, tingnan natin. Doon sa picture, mapapansin natin meron tayong dalawang red line. So ito ba ay rafter type, hip rafter, or valley rafter? So yan, mapapansin natin kung malinaw nyong nakikita sa inyong screen mga ka-drafting na yung red line ay medyo mahaba. Mahaba yung red line na nag-extend sa pinaka-gitnang bahagi ng ating picture. Mapapansin nyo. Ito ba ay common rafter, hip rafter, o kaya naman ay valley rafter? Okay? Palagay nyo ano kaya yan? Kung ang sagot nyo mga ka-drafting ay common rafter, tama po yan. So ano ba yung common rafter? Ito daw yung sa roof framing na rafter type, ang common rafter ay kahoy na nag-e-extend dun sa pinakadulong bahagi ng pamakuan. Okay? Yung gitnang-gitna, yung tinatawag nating ridge board. Ikino-connect siya doon hanggang doon sa pinakamababang bahagi ng ating pamakuan or ng bubong, yung tinatawag nating eave line. Okay, yung pinaglalagyan ng ng alulod. So, yun yung pinakamahabang parte or ng rafter or pinakamahabang kahoy na rafter na tinatawag natin. Good morning po, sir. Good morning po sa ating mga nanonood. Ang common rafter extends at right angles from the plate do sa pinakamataas hanggang dun sa pinakamababa. Okay? They are used to set the height and the center ridge board in the span. Yes, sir. Sir Gilbert Espinosa Bautista. Yan po ay common rafter. So, nag-e-extend siya doon sa pinakamataas na bahagi ng bubong hanggang doon sa pinakamababa. So, ang tawag doon ay common rafter. Okay? I-check po natin yan kung tama kayo.
Pangalawa naman natin, palagay nyo ano kaya yan? Anong tawag dan sa rafter na yan? Yung nag-i-indicate ng red line. Common rafter ba? Hip rafter ba? Or valley rafter ba? Ang tawag dun sa red line na itinuturo or nagre-represent dun sa rafter, sa kahoy, sa pamakuan natin. Okay? So makapapansin natin sa drawing, meron tayong dalawang inclined or diagonal red line na nag-meet doon sa gitna. Ano kayang tawag sa rafter na yan or pamakuan? Common rafter ba, hip rafter ba, or valley rafter ba? Huwag nating kalimutang ilagay or i-type sa ating comment section. Okay? Ayan, no? Actually, marami pa naman yan dun sa drawing natin. Kaya lang, naglagay lang ako ng dalawang ah, example para mas mapansin natin. Okay? Depende pa rin kasi dun sa klase ng bubong na gustong ipagawa ng may-ari ng house or ng building. Okay? Kung ang answer nyo ay valley rafter, tama po yan. So yung valley rafter from the word valley, no, parang body of water na makipot. Okay, yung valley natin. So kung sa bubong naman or pamakuan naman, ang valley mapapansin natin, siya yung mababang bahagi ng bubong natin na parang siya yung sumasalo sa lahat ng tubig kung umuulan para mabilis na bumagsak. So meron tayong way na pinupuntahan. May way na pinupuntahan yung tubig para doon bumagsak. So ang tawag doon ay valley rafter. Rafter kasi nagko-connect siya from the ridge board dun sa pinakamahabang bahagi ng pinakamataas na bahagi ng bubong hanggang dun sa pinakamababa. Yun yung tinatawag na valley rafter. Yun nga lang, syempre, ang kaibahan niya sa common rafter, yung common rafter kasi medyo mataas. Yung valley medyo mas mababa ng konti na posisyon doon sa ating common rafter. Yes, sir. Gilbert Espinosa, tama po yan. Valley po yan. Yung sumunod naman natin, mga ka-drafting, ito ba ay valley jack, hip rafter, or cripple jack? Nagkaroon na ng dalawang klase. May jack ng tinatawag at meron ng rafter. Ano ba yung pagkakaiba niyan? Doon na-discuss natin to last week with Tutor Matthew, yung aking mini-me. Ngayon, i-review natin. Ano ba ang tawag doon sa line indicated by red lines doon nasa drawing natin? Kung mapapansin natin, mga ka-drafting, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. 5 red lines doon sa drawing natin. Ano ba ang tawag diyan sa 5 red lines na yan? Valley jack ba, hip rafter ba, or cripple jack? Kung ang sagot nyo, yes, Sir Gilbert, ang sagot niya ay hip rafter. Tama po kayo yan. Kaya tinawag siyang hip rafter kasi parang hip balakang, siya yung isa sa magbibigay ng shape dun sa bubong naman, sa pamakuan natin. Okay? So kaya siya tinawag na rafter kasi nagko-connect siya dun sa pinakamataas na bahagi ng bubong or yung ridge board hanggang dun sa pinakamababang bahagi ng bubong ng pamakuan natin or yung eave na tinatawag, yung pinaglalagyan ng alulod natin. Okay? Kabaliktaran ng valley rafter kanina, kung yung valley rafter natin ay medyo mababa yung posisyon, yung hip rafter naman natin ay minsan halos kasing hanay ng ating common rafter. Mahaba rin siya. Okay? Yun yung mapapansin natin. Kapag rafter, nakakonect siya dun sa ridge board. Kapag jack, hindi siya nakakonect dun sa ridge board. Okay? Next natin. Number 4. Match the word or words below with its type of rafter or jack identified by red line. Ito ba ay valley jack? Ito ba ay hip rafter? Or ito ba ay cripple jack? Okay? Ano ba yan? Tawag yan. Mapapansin natin sa picture, mga ka-drafting, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 red lines. Ano kayang tawag dan sa mga kahoy na yan? Okay? Yang mga pamakuan na yan. At kung mapapansin din natin, mga ka-drafting, yung kahoy na pinapahulaan natin or yung bahagi ng pamakuan, nakakonect yung mga kahoy dun sa valley rafter. Yan yung binabanggit natin kanina. Kung ang sagot nyo, mga ka-drafting, ay cripple jack, that's correct.
Tama po yan. So pag sinabing jack, ito ay bahagi ng pamakuan or mga kahoy na nakakonect or nakasuporta dun sa mga rafter papunta dun sa eave line natin, sa eave ng pamakuan natin. Okay? Ulitin natin ha, kapag rafter, nakakonect siya dun sa ridge board, sa pinakamataas sa bahagi ng bubong, pababa, kapag naman jack, nakakonect siya dun sa rafter para masuportahan at hindi gumalaw yung ating pamakuan. Okay? Parang ano mo, parang mga braces ang tawag sa kanya para hindi gumalaw. Okay? Cripple jack ang tawag dun sa mga red lines na nasa drawing natin sa inyong screen. Sumunod natin, number 5. Number 5, ano kaya yan? Yung ina-identify ng ating red lines. Valley jack, hip rafter, or cripple jack. Okay? Ano kaya ang tawag dyan? Sir, binili ko po sa isang online shop. J, sir. Letter J. Hindi ko po mabanggit eh. Parang ganun. Type ko po. Okay. Yan. Okay, ano kaya sa palagay nyo ang tawag doon? Guys, dyan sa part na yan, ano kaya ang tawag? Okay, ang tawag dyan ay, kung ang sagot nyo ay Valley Jack, that's correct. Tama po yan. So yung Valley Jack, kung mapapansin natin, kaya sa tinawag ng Valley Jack, kasi nakakonect siya dun sa Valley Rafter. Okay? Sinusuportahan niya yung Valley Rafter para hindi siya gumalaw. Kaya tinatawag siyang Jack. Ulitin natin, kapag rafter, nakakonect siya dun sa ridge board, sa pinakamataas sa bahagi ng pamakuan, hanggang dun sa baba. Kapag Jack naman, siya ay nakakonect dun sa ating mga rafter para masuportahan yung ating buong pamakuan. Hindi maging shaky, hindi maging magalaw. Okay? Ngayon naman, pag-usapan natin yung ikalawang klase ng roof framing, yung ating tinatawag na truss frame roofs. Mapapansin natin sa picture, ang truss frame roofs ay design of series of prefabricated triangles. Series siya ng prefabricated triangles. Pag sinabing prefabricated triangles, ginawa na siya beforehand, bago siya ikabit dun sa taas. Pansin natin sa picture, okay? To distribute daw loads. Ano ba ibig sabihin ng distribute? Para yung mga yung bigat ng pamakuan natin na paglalagyan ng ating mga roofing materials, hindi siya nakasentro lang sa isang lugar. So, meron tayong mga series of triangles na ikinakabit para buhatin niya yung buong load ng pamakuan na hindi nakasentro sa isang lugar. Okay? Ngayon, ano ba yung bahagi ng truss natin? Meron tayong iba't ibang bahagi. As you can see, posted sa ating screen yung iba't ibang bahagi ng truss or yung triangle, prefabricated triangle. Okay, isa-isahin natin yan. Isa-isahin natin. Una, we have the bottom chord. Okay, bottom chord. Hanapin ko ang aking yan. Okay, hanapin natin ang bottom chord. So yung mapapansin natin yung bottom chord natin, mga ka-drafting, nag-e-extend yan doon sa pinakailalim, no, sa picture. Yan yung bottom chord natin. Yung span niya, mapapansin natin yung nire-represent ng red line pa rin. Yan ang tinatawag na bottom chord. Yung sumunod naman natin, mga ka-drafting, ay yes, tinatawag nating bottom chord splice. So sa bottom chord, kung masyadong mahaba naman yung ating bottom chord, ang nangyayari, kailangan natin siyang suportahan pa rin, di ba? Siyempre, kapag masyadong mahaba na yung kahoy, tapos mabigat yung load, may possibility na mag-crack yung gitna or maputo sa gitna. So what we do, ay nilalagyan natin ng splice. Mapapansin natin, yung nakikita nyo sa picture, ang tawag dyan ay splice. Kapag masyadong mahaba na yung ating cord natin. Okay? Pag masyadong mahaba, syempre, lalagyan natin ng splice. Ngayon, hanapin lang natin ang ating, yes, hanapin natin ang ating, yon. Yung susunod naman natin, mga ka-drafting, ay, wait lang po
Yan, hanapin natin kasi medyo nalilito tayo. Yun. Nasaan na tayo? Nasa, splice, bottom splice. Nasaan tayo? Yan. Ayan, nasa splice na tayo. Okay. Ayan, yung ating bottom splice. Ay, mukhang ano na tayo, sobra na tayo. Yan, yung bottom splice natin. Ano ba yung bottom splice? Ang bottom splice ay if the truss span is too long, katulad na banggit natin kanina, yung bottom chord, yung the middle bottom chord is referred to as the splice. Yung makikita natin sa picture. Okay? Next naman natin, mga ka-drafting, ay ang ating butt cut. So yung butt natin, yung sa may puwitan, ano? Pansin natin sa picture, yung butt cut natin is a small 90-degree cut at the end of a truss. Yung sa pinakadulong-dulo, ayun, no? May bilog na tayo ng ano ng may bilog, may red circle tayo, indicated ng red circle. So usually daw it's 1/4 inch ang kapal or yung laki niya. Okay? Yun ang butt cut natin. Next natin, we have the heel height. Ano ba yung heel height natin? Indicated ng red line tsaka ng arrow, ayun, pansinin natin yung taas na yan, ayan. Yan yung ating heel height. The thickness of a truss at the end of the bottom chord, measured from the bottom of the bottom chord or top plate to the top of the top chord. So ano ba yung top of the top chord? Kung meron tayong makapal na linya na kahoy diyan, ito yung top chord, ito yung bottom chord. So yun yung sukat niya. Okay? Syempre kasama dun yung tinatawag nating rafter. Okay? Yung pinakaibabaw nung triangle. Yan yung tinatawag nating heel height. Next naman natin, we have ang ating overall height. Ano ba yung ating overall height? So mapapansin natin, mga ka-drafting, sa ating screen, yung overall height is a vertical measurement taken, kinuha at the midpoint of a truss. Ano ba yung midpoint? Yung gitna natin. Okay, kinuha dun sa gitna. Pagkatapos, mineasure dun sa pinakamababang bahagi ng bottom chord. Doon siya sinukat. Okay? Indicated naman ng arrowhead, ng red arrowhead sa inyong mga screen. So, mapapansin natin. Okay po? Yes! Proud here daw, sabi ng aking friend. Proud of you din, friend. Next natin, we have overhang. So, yung overhang, this is the distance. Pansin niyo, the horizontal distance measured from the end of the bottom chord, yung tinatawag nating butt cut, to the end of the tail, yung malayong bahagi ng pamakuan natin or ng bubong natin. Okay, yung overhang. Ayon sa National Building Code or sa NBC, ang ating standard overhang or yung span ay parang 1.20 meters. Okay, yan yung ating standard na measurement ng overhang. Nung college kami, yung overhang na yan, tinutukoy din naman namin yan kapag medyo nag-enjoy, tapos nag-chat-chat. Okay. Binabaliktad namin yung overhang, nagiging hang. Okay, okay? Alam niyo na po yan. Ipagpalitin lang yung dalawang words. Next natin, we have the rise. Okay, January ngayon. Let's rise. Okay, tayo ay mabuhay muli. Rise is a vertical measurement from the top of the top chord to the peak taken at the end of the truss or yung butt cut. Mapapansin natin. Kung yung pansin natin kanina, no, kung yung height natin ay dun sa pinakamataas na bahagi ng bubong, dun sa pinakamababang bahagi ng bottom chord, yun yung tinatawag nating height. Ngayon, yung rise naman ay simula dun sa pinakamataas na bahagi ng ating pamakuan or ng truss hanggang dun sa itaas na bahagi ng bottom chord. Pansinin natin sa picture. Okay? Pansin natin yan sa picture. Papansin natin, rise ang tawag dyan. Pero huwag kayong malilito sa rice na marami at rice na nilesson natin ngayon. Ano po? Next, we have the run. Run is a horizontal measurement taken from
the end of the trust, yung run na yan. Okay. Pansinin natin, ang run is from the butt cut hanggang dun sa gitna ng ating truss. Yung simula dun sa pinakamataas sa bahagi or yung ridge, tapos vertically draw vertical line downward, tapos i-measure natin yon. Ang tawag doon ay run. Siyempre, kung meron tayong run, meron tayong tinatawag na span. Okay? Yung span natin ay measurement from butt cut to butt cut along the bottom chord. Siyempre, sa madaling salita, yung span natin ay yung doble ng run. Okay? Yung doble ng run from butt cut papunta dun sa kabilang butt cut. Kumbaga sa ratio, yung extremes niya, yung extremes niya, yun yung sukat ng ating truss or yung span na tinatawag. Siyempre, katulad na banggit natin kanina, kapag yung span ay masyado ng mahaba, kailangan natin siyang suportahan. Anong ilalagay natin na bahagi ng truss? Yung ating bottom splice. Okay? Kailangan natin siyang suportahan. Or, kaya nilalagyan ng bottom splice kung dalawa yung bottom chord natin ay masyadong mahaba, pagkatapos hindi naman siya isang solid na buong kahoy. Kumbaga pinagdugsong lang natin. So lagyan natin siya ng splice. Okay? Now, we have the top chord. Ano ba yung top chord natin? Pansin natin sa picture. Yung top chord na yan ay the top members of a truss. Yung top chord na yan. Ayan. Yung nagpo-form ng triangle, yan yung top chord. At maraming salamat po sa sa pagtutok sa atin, John Paulo at Maria Teresa Laranyo Parial. A blessed morning po, ma'am. From OSDS HRMO SDO Rizal. Magandang umaga po sa inyo at Happy New Year po sa inyo and to your family. Sunod natin mga ka-drafting na parts of the truss ay yung top chord splice. Okay, ano ba yung top chord splice natin? Mapapansin nyo, yung ating top chord splice ay yan. This is parang kapirasong kahoy. Kapag daw yung top chord natin is too long, masyadong mahaba, to made one piece, para isang buo lang siya, the chord closest to the peak sa pinakamataas is called the splice. Parang bottom splice, no? Kapag masyadong mahaba yung kahoy or dalawa, or hindi masyadong mahaba yung kahoy, lagyan natin ng splice. Pero, ganun din yung idea sa top splice, top chord splice. Kapag masyadong mahaba yung top chord, or hindi kayang isang buong kahoy lang, lagyan natin ng splice. Ang tawag doon ay top chord splice. Okay? Next natin, we have web. Speaking of web, antay na natin ngayon yung web na yan, yung may kinalaman sa web na yan na movie. Antay na natin at tayo ay excited na. Kailangan na natin mag-review, guys. I-review natin yung mga naunang pelikula ng web na yan, tapos panoorin natin yung bago, no? So, web. Balik tayo, guys. Pag sinabing web, this is any internal members connecting the top chord and the bottom chord. Ayan, yung makita natin yung diagonal na yan, yung inclined red line na yan, napapansin natin sa picture, yan yung tinatawag nating web. Obviously, syempre, anong function ng web? Para hindi gumalaw yung yung truss na. Kasi kung triangle lang siya, wala siyang support, posibleng mag-shake siya, no? Parang sa tunay na buhay, kailangan natin ng support at kailangan natin ng web. Let us identify the people, the webs sa ating buhay na makakapagsuporta sa atin. Okay? Para hindi tayo mag-shake. Or, kapag nag-shake tayo, meron tayong webs or web sa buhay natin na sasabihin, nandito lang ako. We will not allow you to shake. Naging na tayo. Anyways, yan. Mapapansin natin mga ka-drafting na hindi lang naman yung pinakita ko kanina ang nag-iisang halimbawa ng trust natin. Marami tayong iba't ibang klase ng truss or yung prefabricated truss na yon na pwedeng gamitin. Nagkataon lang na ang available sa atin ay yung king post truss. As you can see sa inyong screen, we have king post truss,
meron yung kanina na ginamit natin, meron tayong queen post truss. Of course, kung may king, siyempre may queen tayo. And then we have the attic truss, think truss, letter F with the F, with an F. And then we have scissor truss or scissors truss. And then we have the gable truss, parang gable roof na rin, okay? Pansin natin sa picture, ayan, halimbawa yung king post truss na yan, ilalagay natin isa-isa, yun, at yan, ihahanay siya dun sa lugar na yan. And then meron tayong video presentation na kinuha natin sa canva.com. Ah, makikita natin diyan kung paano ginagawa ang paglalagay ng truss. Okay, ayan, pansin natin, no? Yes, next naman, dahil tayo ay medyo tapos na, no? Maghintay ulit tayo. Ah, web genuine. Ah, yes, sir. Sabi ni Sir Gilbert, genuine web, yung tunay na web daw. Huwag yung nakikipagkwento lang for the sake of having something to talk to or to say to another person. Napa-English si Tutor Romel. Okay. Siyempre, tunay na web na hindi tayo hayaang mag-shake. Ngayon, i-ready natin ang inyong pencil and pen, tapos sagutan natin. Ano? Para sa mga nakatutok online, pwede nating ilagay yung sagot natin sa ating comment section para i-check natin, no? I-check natin yung ating sagot kung tama mamaya. Anong gagawin natin? Match the components of each diagram with its correct term. So yung ating 1 to 6, yung truss natin, i-identify natin yung parts or part of a truss na diniscuss natin kanina. Siyempre, kukuhanin natin yung sagot doon sa screen na nakapost sa inyong, yung picture na nakapost sa inyong screen mula sa ating common roof truss. So, ang ilalagay natin, letters, ano ba? Ilalagay natin mga ka-drafting. Number 1, blank webs. Ano bang tawag dyan sa blank webs na yan? Ilalagay natin kung anong letter yon, kung anong letter yung tinutukoy na yun ng parts of truss. Given na yung parts of truss. Kaya lang, identify natin dun sa ating picture. Okay? Ibang klase yung exam natin, no, malimit, i-identify natin. Pero ngayon, identified na siya. Kaya lang, syempre, we have to make sure na, yun ba yun? Tama ba yun? Ibang klaseng atake naman ng quiz natin. Ano? Ngayon, yes, number 1, webs, anong letter ba yon? A, B, C, D, O, E, or F ba? Pansinin natin. Yung number 2, top chord ba? Anong letter ba yung top chord? Yung number 3, yung bottom chord, anong letter ba yan? A, B, C, D, E, or F ba yan? Number 4, tail, anong letter? Piliin yung letter dun sa picture, mga ka-drafting. And then yung number 5, gusset or gang nail. And then yung number 6, heel. Ano bang letter ba yan? Yan po ay mga parts of the truss na diniscuss natin kanina. And then i-identify nyo kung ano ba yung alin ba dun sa picture na yon at letter na yon ang tinutukoy dun sa mga parts na yon. Okay? Lagay po natin, ha? Lagay po natin sa ating comment section. Ilagay po natin sa ating comment section. Okay? Saan ba? Yan ba? Okay. Nasaan kaya? Nasaan na ang ating mga magsasagot? Okay. So, medyo ano ang connection natin, no? So, sagutan natin. Ano ba yung number 1? If your answer is letter D, webs. Yun, pansinin natin, no? Nasaan ba yung letter B? Ayun, yung nabanggit natin kanina. Yung sabi ni Sir Gilbert na web, genuine friend. Tunay na web. Okay. Ayun yung letter D sa picture. Yes! Tope, Pabilonia, sir. Number 1 daw ay webs. Number 2. Aba, parang meron tayong top 1 At na-miss natin si Lee Jocas Feliciano ng grade 9 Fernandez from Sapang-Palay National High School. Technical Drafting 9. Number 2 natin ay top chord. Yes, Sir Tupe Pabilonia, tama po yan. Top chord. Mukhang may lilipat na ng major. Number 3. Kung ang sagot nyo sa number 3 ay
E, bottom chord. Tama po yan. Ayun yung letter E natin. Katulad banggit natin, ng bottom chord, kung medyo mahaba at hindi kaya ng mahabang kahoy, yung isang lago, di ba, no? Ginagamitan natin ng bottom splice. Okay, bottom chord. Tama yan, Sir Tupe Pabilonia. Bottom chord. Number 4. Kung ang sagot nyo sa number 4 ay tail. Okay, tail. Letter F daw yung tail. Ayun, yung nasa kanang bahagi ng inyong screen. Yun yung ating letter F, yung tail. So yung tail na yon, mga ka-drafting, ay bahagi rin ng ano, no, ng overhang. Ano nga ulit yung standard na haba ng overhang? 1.20 meters. Number 5, letter C, or yung gusset or yung gang nail. Siyempre, ah square yon, no? Or minsan triangle na nagko-connect sa kanya para hindi gumalaw pa rin. Okay? Yan yung gang nail. At syempre, number 6, yung heel, yung letter B. Ayun, yung pinaka ah, malayong bahagi ng ating picture. Yes, number 5, letter C. Tama po yan, Sir Tupe. At yan, hintayin natin yung sagot. Okay? Maka-drafting. Next, as part ng ating activity 4, number 7, 8, and 9, identify naman natin yung types of trusses. Ayan, meron tayong tatlo, letter A, B, or C. Ilagay lang naman natin, no? Ilagay natin sa comment section kung yan ay letter A, B, or C ba para sa number 7, 8, or 9. Ito ba ay think truss? Yung letter, ano ba yung think truss dyan? Alin ang think truss? Yung letter A, B, or C ba? Number 8, alin ba dyan yung scissors truss? Letter A, B, or C ba? At number 9, alin ba dyan ang gable truss? Letter A, B, or C ba, mga ka-drafting? Okay? Alin kaya dyan? Ang ating sagot, ano yung pagkakasunod? A, B, C ba para sa 7, 8, 9? Or pwede namang BAC or CBA or ACB or CBA, ACAB. Okay? So, antayin natin, no? Antay tayo ng sagot para sa ating 7,000 viewers. Dami, 7,000. Ngayon ko lang na-experience yan, 7,000 viewers. Okay. Ngayon, kung meron kayong mga katanungan, mag-post, i-follow nyo lang ako sa aking FB page, no? Sa Tutor Romel na FB page, or pwede nyo rin akong i-follow sa aking YouTube channel, San Wong Channel, o kaya naman pwede kayo mag-post ng picture nyo habang nagsasagot at nakikipag-participate sa akin. Ipaki-post, meron tayo sa ating Debet Itulay FB group, pwede nyo i-page doon. And then, don't forget to tag me, ano ba, Tutor Romel. Yes, Sir Tupe, number 7 daw ay letter A. Tama ba yan? Yun, tama daw. Ang letter A ang think truss ay yung letter A. Yung ating letter B ay scissors truss. At yung ating gable ay yung letter C. Okay, pansinin natin, no? Yung number 7, yung think truss ay yung letter A. Yung scissors ay yung letter B. At yung gable ay yung letter C. Okay? Okay, very good. Ian J. Bahia, number 8 daw ay letter B. Yes, tama po yan. Letter B. Ngayon naman, roof trusses, bilang paglalahat, uh, roof trusses create a roof's frame. Okay, yung mga trusses natin, yung prefabricated triangle, binubuo daw yon ng roof frame, yung sunod-sunod, katulad ng nabanggit natin kanina. Trusses are used as an alternative to rafters or stick framing. Bakit daw siya naging alternative? Kasi yung ating rafter type, yung stick framing, medyo mas malaki ang gastos niyan. Kasi syempre, kailangan mong magkaroon ng large timber or yung malalaking kahoy, ano, para iayos, iporma base dun sa gusto mong klaseng kalabasan ng iyong bubong. Siyempre, mas maraming kahoy, mas maraming kailangan nating bilhin. So, mas malaking gastos. Sa roof truss o sa roof truss, kung ang gagamitin natin ay yung roof truss or yung roof truss framing, medyo prefabricated na nga siya, katulad ng lagi nating binabanggit, tapos tipid siya. Okay? Trusses are over 30% cheaper than rafters, and then truss systems distribute the weight of the roof
and to the exterior walls of the house. Ano ba yung exterior walls? Doon sa labas. Kumbaga, tinutulungan tayo ng beam or ng biga na i-carry yung load ng ating trusses. Okay? Ngayon, tulad na nabanggit natin kanina, happy anniversary sa ating mga ka-Itulay tutors at samahan nyo kami pa rin na itulay ang pagkatuto mula sa aming mga tutor, sa mga guro, papunta sa ating mga minamahal na estudyante. At syempre, huwag niyo pong kalimutan na mapapanood pa rin po ang mga ating tutorial video. Go to YouTube and search for DepEd TV Official and on Facebook at DepEd EdTech Unit. Don't forget to like and share. Magkita-kita po tayong muli para sa panibagong kaalaman sa technical drafting. Ako po si Tutor Romel, ang inyong kutkuterong tutor mula sa bayan ng mga lakhan at magagandang binibini. Pagsanhan na nagsasabing, sipagan natin para sa ating mga pangarap. Kung medyo nahihirapan ka, tutulungan kita, ikaw at ako. Teamwork tayo para always panalo. Okay? At this point, let us be reminded to do things today that will make your future self thankful and proud of you. For your comments, we would love to hear your thoughts. Scan lang po natin yung ating QR code and then i-fill out lang natin yung mga necessary informations. For your comments and suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. Thank you. Marami pong salamat. Kita-kita po ulit tayo sa Friday. Maraming salamat pa rin po sa mga nakatutok. ENJ Bahia, maraming salamat po. Bye-bye po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ItulayLevelUp. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!